Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis at shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa likod nito, gaya ng inaasahan ng Magic Dragon, may dalawang galame na parang kuhol at dalawang higanteng ahas na tumutubo doon, bahagyang nanginginig. Good boy, you can use your skills and use your brain. That's good, sa isip mo, bahagyang nagpuri ang Magic Dragon. Ngumiti si Hansani. Kung walang totoong lupa, natatakot ako na libu-libong tao ang namatay kung wala man lang silang mga pangunahing pagsasanay na ito. Kaya lang, sa 8 direksyong mundo, kung saan napakaraming eksperto, ang mga pangunahing pagsasanay na ito ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng Shenang, kaya hindi sila madalas na ginagamit. Dapat may mga ulo ang mga dragon, at dapat may mga general ang mga hukbo. Gawin mo, ngumiti ang Magic Dragon. Tumango si Aaron, hinablot ang Jade Sword sa kanyang kamay, at pinutol ito sa pares ng magkadikit na espada ng walang awa. Umuungol. Biglang, ang malaking silkworm chrysalis ay sumambulat ng isang kahabag-habag na dagandong. Ngayon, tumakbo ka na. Tenggal ng dragon. Ang Aaron ay hindi pabaya. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang ilang mga butas. Kung pipiliin niya sa kalooban, magsisimula siyang tumakbo. Sandali lang, biglang tinawag ng Magic Dragon ang Korea ng 3,000, kunin mo itong 2 galame. Ang kakanyahan ng dragon, ang mahusay na pandagdag, magkakaroon ng mahusay na paggamit. Aaron, dahil ang Magic Dragon sinabi kapaki-pakinabang, ito ay kapaki-pakinabang, 3, 5, 2 sa mga pick-up ang lupa ay gumagalaw pa rin galame, ito nang direkta sa space ring partikular na ilagay kayamanan. Hilahin ang iyong mga binti at diretsyong tumakbo patungo sa Earth Hole na iyong pinili. Habang tumatakbo at lumilingon sa likod, tumingin si Aaron sa orihinal na lugar, ngunit nabigla siya. Ang hindi mabilang na mga insekto sa lupa ay lumulutang sa parehong lugar na parang baliw, sila ay baliw, gumagapang, at ang mga galame ng silkworm chrysalis monster ay kumakawi din sa hangin. Ang ganoong uri ng eksena ay hindi masyadong masasabing impyerno. Gaano man karami, ang Aaron ay nakapasok sa kuweba at tumakbo hanggang sa kuweba. Sa likuran niya ay naririnig niya pa rin ang alulong sa kuweba. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang mga boses na ito ay naging mas maliit at mas maliit habang ang Aaron ay tumakbo pasulong, hanggang sa wakas. Ang mga ito ay halos hindi marinig. Ang Aaron ay tumigil sa pagod. Sa sandaling ito, hindi bababa sa nakahinga siya ng mabigat. Sa unang tingin man lang, wala na sa panganib. Huwag kang magpahinga. Ang buong katawan mo ay natatakpan ng mga sugat. Kapag ang halimaw ay nagpatatag ng pagbuo, ito ay hahabulin ito ng dugo. Kahit na hindi ito humabol, ikaw ay mamamatay kapag hindi ka nagmamadaling bumalik upang gamutin ang iyong mga sugat, bulong ng Magic Dragon. Tumango si Aaron at ibinalik ang tingin sa kanyang katawan. Puno na ito ng mga butas. Halos walang pinagkaiba sa isang lalaking duguan. At pabalik sa likuran niya, dahil tumakbo siya ng tuluyan, bagamat walang dugo sa lupa, ang nakakalason na dugo man lang ay kinaagnasan ang lupa, na nag-iwan ng mga itim na marka na lalong naging maliwanag at nalantad ang kanyang kinaroroonan. Nag-aatubili na umiling. Kumuha ng lupa si Aaron at tinakpan ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay pinunit niya ang kanyang damit at atubiling idinikit ang sugat, pagkatapos ay idinikit niya ang isang layer ng lupa sa panlabas na layer upang matiyak na ang dugo ay hindi tumulo. Tumayo si Aaron at lumakad ng mas nauuna kasama ang butas. Sa paglipas ng panahon, hindi alam ni Aaron kung gaano na siya napunta sa kuweba sa ilalim ng lupa. Naalala na lang niya na halos naagnas ang buo niyang katawan at naiitim ang buhangin na nakabalot sa kanyang damit dahil sa makamandag na dugo,
na naging dahilan hindi lamang siya mula sa isang dugong tao hanggang sa isang itim na tao, kundi isang puting tao. Ito ay itim at puti, halatang black and white, at ang dahilan ng puting mukha ay napakasimple din, masyadong maraming pagkawala ng dugo. Naramdaman pa ni Aaron ang lamig at panginginig ng kanyang buong katawan sa oras na ito, at ang imahe sa kanyang harapan ay nagsimulang maging lubhang blur. Gusto pa nga ng buong tao na matulog, ngunit alam ni Aaron na hindi na niya maipikit ang kanyang mga mata at makatulog, dahil kapag nakatulog na siya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong imulat muli ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang sakit at kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan, kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong upang magpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang, bigla siyang huminto at tumitig ng may mabilog na mga mata, hindi dahil wala siyang kapangyarihan sa oras na ito, ngunit napagtanto ng Aaron sa oras na ito na siya ay mali. Sa kuwebang ito sa ilalim ng lupa, biglang may mga pagsabog ng kakaibang tunog, at sa oras na ito, mabilis silang lumapit sa kanilang mga sarili. Di ba? So soon, sinundan mo ako. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gumalaw si Hansani at itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Sa sobrang sakit ng kanyang buong katawan ay halos makalanghap siya ng malamig na hangin kasabay nito. Pagkatapos, sumandal siya sa pader at tumingin sa likod niya. Kung maabutin mo, hindi makakatakas ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ng Aaron. Gayunpaman, nang iyangat ni Aaron ang kanyang espada, biglang sumimangot si Aaron na parang, ano ang mali? Habang papalapit ang tunog, tila mas nakikita ito. Parang nasa maling direksyon. Sa pag-iisip nito, bahagyang lumingon si Aaron at tumingin sa harapan ng butas. Sure enough, halos sabay tingin ni Aaron sa gilid niya, may biglang tumama na madilim na anino mula sa kabilang side. Ang bilis nito ay napakabilis na kahit si Hansani ay hindi nakita ang hugis nito. Sa isang kisap mata, nalampasan niya ang Aaron at bumilis patungo sa malalim na butas. Ano? Kakaibang hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo. Gayunpaman, nang matigilan si Hansani, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa madilim na anino. Sa sumunod na segundo, ang madilim na anino ay biglang tumalikod at huminto sa harap ni Hansani. Gusto ni Aaron na walang banta sa kanyang sarili, kaya gusto niyang tumalikod at magpatuloy. Hindi niya akalain na bigla itong tatalikod kaya nagulat siya. Bago nagkaroon ng anumang reaksyon si Aaron, nakita niya ang isang mahabang espada sa lalamunan ni Aaron. Demonyo, tinatanong kita at sumagot, nakakakita ka ba ng isang lalaking hinuhuli? Nang makita ni Aaron ang may-ari ng espada, palaging nalaman ni Aaron na siya ay may mahabang hininga at panggalan. Sa likod niya, nakatayo pa rin si Zia Wei. Hindi katakataka na napakabilis nito sa kuweba na hindi man lang makakita ng malinaw. Ito pala ang kalakal pagkatapos ng mahabang panahon. Demonyo, anong tinitingin-tingin mo? Tingnan mo ulit, ang espada ni Lolo ang pumatay sa aso mo, galit na sabi ng panggalan. Sa tingin mo ba mukha akong lalaki? Inilibot ni Aaron ang kanyang mga mata. Pagkarinig nito, napansin ng panggalan na parang lalaki ang itim na bagay sa kanyang harapan. Nang gusto niyang tumingin ng malapitan, marahan siyang itinulak ni Zia Wei palayo at sumugod sa Aaron. Kuya Aaron, okay ka lang? 3,000. Natigilan si panggalan. Masyadong madilim sa kuweba para makita ng malinaw ang 3,000 na katawan ni Han. Ang alam niya lang ay may madilim na bagay sa kanyang harapan. Ngunit sa pagbabalik tanaw sa tunog kanina, biglang pumalakpak ang panggalan sa kanyang ulo. Shit, nagmamadali siya. Paano niya makakalimutan ang sound recognition? Ano, 3,000, okay ka lang. Anyway, hindi ako pinatay ng matandang halimaw, pero muntik ka nang mamatay sa kamay mo. Galit na sumagot si Aaron, nga pala, paano kayong dalawa napunta dito? Panipi, iligtas ka, shit, sa sandaling marinig namin ang tungkol sa iyong aksidente, nagmadali kaming iligtas ka. Gayunpaman, napakaraming mga kuwebo sa ilalim ng lupa sa paligid, at ang mga ito ay paikot-ikot ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang fucking circles, nagawa na namin, hindi mahanap ang totoong pugad. Kapag pinag-uusapan ito, sobrang depressed ang panggalan. Ang bawat kuweba ay napakalalim at paikot-ikot. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bawat kuweba ay nakaharap sa ganap na magkakaibang direksyon. Minsan, kapag nagkamali,
talagang palayo ng palayo sa destinasyon. Kaya kahit na ang pangolin, isang kakaibang bagay na dumadaloy sa lupa, ay nagpapaikot-ikot pa rin dito. Ngayon lang kami nakarinig ng halimaw na dagandong, kaya't nagmadali kaming makahabol sa tunog sa lahat ng paraan. Nagmamadali ding dagdag ni Zia Wei. Tumango si Aaron at tinapik ang balikat ng pangolin, sige, bumalik ka muna. Tumango si pangolin at naglakad hanggang sa underground cave kasama sina Zia Wei at Aaron nang hindi lumilingon. Ilang saglit pa, sa wakas ay bumalik silang tatlo sa pintuan ng Earth House. Mabilis na kumatok si Zia Wei sa pinto. Nang buksan ng matanda ang pinto, tinulungan niya ang pangolin upang tuluyang maipasok sa bahay ang Aaron. Sa oras na ito, si Aaron ay nakoma na, bagamat gumamit siya ng mga damit para sa simpleng pagbibihis sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, napakaraming mga bibig ng dugo sa kanyang katawan, at siya ay itinapon ng mga insekto ng dugo noon, kaya nanginginig na siya dahil sa malubhang pagkawala ng dugo sa daan. Pagkatapos makipagkita sa mga pangolin at iba pa, unti-unting hindi na nakatiis si Aaron sa kanyang pagbabalik at nakoma. Diyos ko, ikaw, paano ka nakabalik? Nagtatakang tumingin ang matanda sa tatlong tao at sinabing. Nakipagtulungan pa rin siya sa pangolin at iba pa para tulungan si Aaron sa kama. Maya-maya, tumingin siya ng bahagya at umiling, hindi, nawalan siya ng maraming dugo at nakoma. Sa sandaling lumingon siya sa likod, si Zia Wei ay may hawak na mahabang espada at marahang hinaplos ang manggas sa kanyang braso ng Jade. Gusto mo siyang bigyan ng blood transfusion? Kakaibang sabi ng matanda. Tumango si Zia Wei, ngunit umiling ang matanda sa oras na ito, hindi. Pagkatapos ay bumangon siya at pinunit ang damit ni Aaron. Biglang nagmukhang tanga si Pangolin at Zia Wei. Storytelling channel sa YouTube. Bagamat bahagyang natuyo ang lugar ng mata ng dugo, ito ay halos itim dahil ang katawan ng insekto ng dugo na naagnas ng dugo ay nagiging tumpok ng itim na tubig at dugo. At tulad ng mga mata ng dugo, sa Aaron's katawan, hindi bababa sa 12 ng mga lugar, upang ang mga tao ay halos hindi makaramdam na ito ay isang katawan ng tao. Siya ay nasaktan ng matandang surot. Ang tuktok ng galami ng matandang surot ay may matalas na bibig, at ang likido sa kanyang bibig ay may epekto sa pag-activate ng dugo, upang mapadali ang pagkain ng surot sa dugo. Isipin kung gaano kahirap ang sugat ay dapat tumigas sa ilalim ng gayong laway, at kung gaano karaming dugo ang mawawala sa kanya bago ito tumigas, humiling-iling na sabi ng matanda. 13 years ago, may nahuli ng matandang surot. Bagamat sinubukan niyang iligtas ito, para itong bangkay, bumantong hininga ang matanda at bumaling kay Zia Wei, gusto mo siyang bigyan ng pagsasali ng dugo, gaano karaming dugo ang mayroon ka. Tumingin si Zia Wei kay Aaron at sinabing, hanggat may iligtas mo siya, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng dugo ko. Hindi ako mahalaga, kalokohan, ang Pangolin ay agad na sumagot, totoo ang pag-save ng Aaron, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng iba. Siya at ako ay kalahati at kalahati. Tama ba iyon? Pagkatapos noon, agad na ibinulong ng Pangolin ang manggas nito at diretsyong hinugot ang kanyang espada. Napangiti ng mapait ang matanda, sa tingin mo ba pusa at aso siya? Hehe, kahit pusa at aso, dugo ng aso at dugo ng pusa. Ibinaba ng Pangolin ang kanyang ulo nang marinig niya ang tunog, at natahimik si Zia Wei. Bagamat kayang sugpuin ng dugo ng Phoenix ang selyo ng lupa, hindi ito nangangahulugan na mapapalitan nito ang dugo ni Aaron. Nag-aatubili na umiling ang matanda at iniunat ang kanyang kamay. Gusto niyang tingnan ng malapitan ang sugat, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling dumampi ang kamay niya sa dugo ni Aaron, nagmamadali siyang bumalik sa oras na sakit. Nang muli siyang tumingin sa ibaba, dumiretso sa likod ang kanyang mga daliri, isang malaking butas ang kinaagnasan. Ang dugo sa katawan ng Aaron ay hindi pangkaraniwan at naglalaman ng lubhang nakakalason, paliwanag ng Pangolin. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Aaron ng kakaiba, at pagkatapos ay malamig na ngumiti, iyan ay mas totoo. Dahil siya ay may ganoong espesyal na dugo, ang kanyang sariling katawan lamang ang maaaring mabuhay. Natural, siya ay may sariling katawan lamang upang mabuhay. Kung ang mga tagalabas ay nais ng pagsasali ng dugo, hindi ba kalokohan yon? Anong ginagawa mo? Panoorin siyang mamatay. Galit na sabi ni Pangolin. Tumingin ang matandang lalaki sa Pangolin at Zia Wei, at sa wakas ay bumantong hininga, iyon lang,
masamang kapalaran, ingatan mo siyang mabuti. Kahit na tagumpay o kabiguan, ibabalik ko ang buhay niya. Dahil doon, bahagyang bumangon ang matanda, saka lumapit sa mesa at tiningnan ang mga isda na binigay kay Aaron, ngunit mapait na ngumiti. Pagkatapos ay kinuha niya ito mula sa mesa, bumangon, kumuha ng isang tuyong berdeng piraso ng halaman sa tabi ng kanyang kalan, inilagay ito sa isang mangkok at nagtimpla ng maligamgam na tubig sa palayok, at pagkatapos ay muling naglakad pabalik, inilabas niya ang kanyang kamay na kutsilyo at bahagyang gumalaw, at naroon siya ilang hiwa ang ginawa sa isda. Pagkatapos, hinawakan niya ito, nilagay sa bibig niya ang mga berdeng halamang nakababad sa mangkok at nginuya. Pagkatapos ay tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Aaron. Sa aral ng huling pagkakataon, hinawakan ng matanda ang kamay ni Aaron sa pagkakataong ito at sadyang hinablot ang mga lugar na walang dugo. Pagkatapos, inilagay niya ang isda sa ilalim ng kamay ni Aaron, at itinutok ang kutsilyo sa kamay ni Aaron matapos itong putulin. Isang ilang sentimetro ang lalim na hiwa ay agad na lumitaw sa kamay ni Han Sanchen. Nang makita ito, nagkatinginan sina Pangolin at Zia Wei. Ano bang meron sa lalaking ito? Gusto mo bang ilabas ang dugo niya? Gayunpaman, nang magsasalita pa lang si Pangolin, sinulyapan siya ng matanda, umiling sa kanya at sinenyasan siyang huwag makialam sa kanyang sarili. Hindi gaanong dugo ang sumunod sa malalim na sugat, dahan daw ang umaagos palabas, ang matanda sa oras na ito, tuwi, dumura sa kanyang kamay ng inunguyang berdeng mga halaman, at pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa gilid ng kutsilyo ng isda. Kung gaano ito kasuklam-suklam, kung gaano ito kadiri, kung gaano ito tigre. Sa mahinang tunog, bumagsak ang dugo ni Aaron sa mga bulok na berdeng halaman sa gilid ng kutsilyo ng isda. Kakaiba na ang napakalason na dugo ng Aaron ay maaaring masira ang lahat, ngunit walang tugon pagkatapos na pumasok sa bulok na berdeng mga halaman. Nagpatuloy siya hanggang sa ang gilid ng kutsilyo ay puno ng dugo at bulok na berdeng halaman, at ang laway niya, na ikinadiriwa at nakakadiri kina Zia Wei at Pang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!